وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نتقي الله، حيث قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi nagsasalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay na mula sa kanyang sarili. Pagkos lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang sinasabi, lahat yan ay wahy na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1,400 years ago na papalapit na ang oras ng paghukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palapit na ng palapit ang oras na tinawag na Yawmut Taghabun, araw ng pagpapawis, araw ng pagbabayad utang, araw na kung saan lahat ng ating ginawa sa ating buhay ay bibilangin, titimbangin, at ibibigay sa atin kung ano man ang ating mga natapos dito sa mundong ito. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yan, bubuhayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang saplot. Lahat tayo ay nakahubad. Kama khalaqnakum awwala marra. Gaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paglilikha namin sa kanila nung sila'y pinanganak ng kanilang mga ina. Wala tayong mga saplot sa ating mga katawan. Lahat tayo ay nakahubad. Nang marinig ng Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin, nagtanong siya ngayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ya Rasulullah, lahat ba ng tao ay nakahubad? Sabi ng Rasulullah, oo, lahat tayo ay nakahubad. Bubuhayin sa kabilang buhay na nakahubad. Paano mo ang mangyayari sa mga babae at mga lalaki? Yang ba'duhum ala ba'd? Paano ang mangyayari, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, nakikita ng babae yung aura ng lalaki at yung lalaki nakikita niya yung aura ng babae? Ano ang sinagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisha, dahil sa higpit ng araw na yan, dahil sa laki ng problema ng kakaharapin ng lahat ng tao, dahil sa problema na kinakaharap mo, wala ka ng panahon para tumingin pa sa kaliwa at kanan. Yan yung araw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yan yung araw na tatakasan ng yung asawa niya. Iiwan ng anak niya, iiwan ng nanay ang kanyang anak. Tatalikuran ng ama ang kanyang pamilya. At lahat, nafsi-nafsi,
ang sarili ko lang ang aking pinoproblema. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung araw na yan yung araw kung saan ibababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw sa ating mga bumbunan. Ilang araw tayong inulan? Almost 3 weeks din. So ngayong umaraw, parang napakahapdi ng araw na nararamdaman natin. So imagine mo mga minamahal kong kapatid, kung yung araw na yan ay ilalapit sa bumbunan natin. Siya kung mga banang tanong, nagpapara ni Rono Allah subhanahu wa ta'ala, diyan tanano pa maadungan. Nagkalit na walong Allah subhanahu wa ta'ala sa wadungan kaya pa kasi sa murang doon tanong Allah. Nagyang tanano pa maatumang parsiko adungan amalupan malunglog. Kasi sa ano nga rin, sa kabilang buhay, ang ibinigay lang sa atin na pakiramdam dito sa mundong ito ay 1%. 99% doon sa atin ipapatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid, ang isang araw, sa araw ng takhukom, yawmul qiyamah, kana miqdaruhu 50,000 sana. Ang katumbas niya, 50,000 years. Nakatumbas ng araw natin dito sa mundong ito. Sino ba ang namuhay sa atin ng 1,000 years? Wala pa. Yan, 50,000 years tayong tatayo. At yan yung araw na magpapawis ang mga tao. May mga nalulunod sa kanilang mga pawis. May mga taong hanggang sa tuhod, sa kanilang dibdib. Hasba amalihim. Nakadepende yun sa kanilang mga amal. Mga minamahal kong kapatid, yung pangyayaring yan ay talagang 100% na darating yan. Wala tayong takas dyan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. So lahat ng biyansukan sa niyawa, lahat ng binuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakadaan sa kamatayan, mga urip ng Allah. Ngunit, dahil sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, merong mga tao na masisave sa araw na yan. May mga tao na makakaligtas sa hirap na yan. Tandaan natin, sa yawmul qiyamah, pag tayo ay nakatayo at hinihintay natin ang paglilitis sa ating mga amal, walang mga payong doon. Wala tayong mauupuan. Walang mga kwarto. Walang mga aircon. Walang mga electric fan. Nakatayo tayo doon. At sinisisi natin ang ating mga sarili. Waliyadu billah. Etong hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailangan masama tayo sa mga taong ito. Dahil pag hindi tayo masama sa grupo ng mga taong ito, kawawa tayo. Kawawa tayo mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabahatun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhillihi. 7 klaseng mga tao, 7 grupo ng mga tao ang makakasilong sa silong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na wala nang masisilungan kundi ang silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una dyan, Al-Imam Al-Adil. Ang Imam Al-Adil, yan yung leader, yan yung tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng power. May mga taong sumusunod sa kanya. Kumbaga sa language natin ngayon ay yung mga politician, mga sulutan. Yung mga tao na meron siyang say doon sa mga tao. Gaya ng mga barangay chairman, gaya ng mga presidente, gaya ng mga mayor, Imamul Adil. Yan ang mga sinasabing mga imam. Sila yung mga leader.
Adil, mga leader na matuwid, leader na patas, leader na hindi nagnanakaw, leader na malaki ang awa sa kanyang mga nasasakupan, leader na hindi puro na lang pangako at lahat naman ng kanyang sinasabi ay napapako. Napakaganda magsalita, pero sa gawa, wala tayong nararamdaman, wala tayong nakikita. Mga ulipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan yung mga leader na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng responsibility, kailangan may deliver niyo mabuti ang inyong mga responsibility. Dahil tandaan natin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay ay ibinigay niya ng amana. At lahat ng bagay na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na amana, sisingilin niya sa atin sa kabilang buhay. Yung mga sahaba, ridwanullah alaihim, hindi nila pinag-a-applyan ang maging khalifa o maging gobernador sa ibang ibang bansa, ibang bayan. Pagkos ito ay pinagpipilitan sa kanila at pag dumating yung panahon na sila ang maituro na mamumuno sa isang bayan, talagang nakikita mo sa kanila na ayaw nila yung bagay na yun. So paano tayo ngayon? Ngayon mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pinuno na namumuno sa atin, tabi-tabiyata, panubalangon, uwinaid na kanilid, na yang makapiyaw pamayag ang bayok, kiralagi dayaw pamaamasa, amyaw maagyan kayo apagiliksyon na tao, na amay kumaumaso, makaungkod, pag nakaupo na, wala ka nang nararamdaman sa mga ginagawa nila. Yang pagiging leader ay napakalaking obligasyon yan. Kailangan na mapili natin na leader ay yung just, yung tuwid, yung patas. At walang ibang makakabigay ng example kung paano mamuno ang Islam kundi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghazwat al-Fatah, Fathu Makkah, merong may isang babae na nagnakaw. Kasama siya doon sa pamilya ng Bani Khuwaizim. Malaking pamilya sa mga Quraysh. Nahuli siya, nagnakaw siya ngayon. Tapos na yung paglilitis sa kanya at ibibigay na sa kanya yung kaparusahan, yung had. Puputulan na siya ngayon ng kamay. Usual na nangyayari, kahit sa panahon natin ngayon, pag may mga pamilya tayo na nakulong o nahuli, ang hinahanap natin kung sino ang maka-areglo. Kung kayang aregluhin sa barangay, kung kayang aregluhin sa presinto, kung kayang aregluhin sa ganito, ka-aregluhin natin. So yung mga Quraysh, ang nahanap nila ay si Usama radhiyallahu anhu. Nilapitan niya ngayon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ikinwento niya yung tatay niya. Ya Rasulullah, meron isang babae rito na tumansabin. Malaki ang kanyang pamilya. Mayaman na pamilya. Baka pwedeng wag mo nang putulan ng kamay. Nung marinig yun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Ya Usama, ikaw ba ay magdagarantor sa kasalanang nagawa ng tao na yan? At nakita niya na yung mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay namula at nagalit. Bigla na lang tumayo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, mga alipin ni Allah, alam niyo ba ang dahilan kung bakit nasira
pamumuhay ng mga nauna sa atin? Dahil sabi niya, kapag ang nagnakaw ay ang makapangyarihan, maganda ang pamilya, mataas ang antas sa buhay, pinapabayaan o pinapalusot. At kapag ang nagnakaw ay ang mababa ang pamumuhay, mahirap, binibigay sa kanya yung mga kaparusahan. La wallah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna Fatimah bint Muhammad nasaraqat laqata'tu yadaha. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandaan niyo na kung ang anak ko na si Fatimah radhiyallahu anha ang magnakaw, puputulan ko siya ng kamay. Ganon kapatas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga minamahal kong kapatid, kailangan nating pumili ng mga tao, lalong-lalo na next month, insyaAllah, farm election na. Mag-election tayo sa farm. Mamimili na naman tayo ng mga tao inuluklok natin sa mga pwesto. Lahat ng promises ay maririnig po ngayon. Kaya iwasan po natin yan. Huwag na tayong magpahulog ulit. Kilala natin kung sino yung mga taong karapat-dapat para sa mga posisyon na yan. At tandaan mo, kapatid, na ang pagboboto mo, yan ay amana galing kay Allah. At itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang amana na ibinigay niya sa iyo. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Mga alipin ni Allah, ang pangalawang grupo na makakasilong sa silong ni Allah ay yung syab na sa afing ibadatillah. Yung bata o yung binata o yung dalaga na inipamuhay niya sa kanyang kabataan yung agama Islam, yung din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung pangalawang grupo na makakasilong sa oras na iyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf, innahum fityatun aminu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yung mga ashabul kahf, mga binatayan na malalaki ang iman, malalaki ang faith kay Allah subhanahu wa ta'ala, malaki ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanilang bayan, meron doon napakaraming fitna. Hindi maganda yung environment. Talagang pag pinabayaan mo ang iyong sarili, mawawala ka sa landas ng Islam. Umalis sila ngayon doon sa bayan nila upang tumransfer sa ibang lugar. At para hindi sila mafitna, nakita nila yung kahf, nakita nila yung kuweba, at namahinga sila doon ng sandali, at natulog sila, at dahil sa ginagawa nilang effort para doon sa iman nila, pinreserve ni Allah subhanahu wa ta'ala yung iman nila. Pinatulog sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at alam na natin yung mga nangyari. Mga minamahal kong kapatid, sa panahon ngayon walang kahf, walang mga kuweba. Kung gusto natin na makasilong dyan sa mga silong na yan ang ating mga anak, ang ating mga apo,
ang ating mga mahal sa buhay, mga unga o mga pusutano, o pure buwa mga malakanukiran, malakanukiran ibubaya, kung talagang mahal na mahal natin ang ating mga anak, na ayaw natin madabuan man lamang sila ng mga lamok o langaw, lahat ay gagawin natin para lang mabuhay sila. Kailangan may pamuhay nila ang relihiyong Islam. Mga minamahal kong kapatid, lahat ng mga taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng daraja, ng manang, tinawag sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na radiyallahu anhum wa radu'an. Iba po ang kanilang pamuhay. Hindi mo sila mga ordinaryong mga tao. Ang problema natin ngayon, ang pamumuhay ng Muslim sa asri na hada, sa ating panahon ngayon, masahod pa tayo sa mga kufar. Or kahilintulad tayo ng pamumuhay ng mga kufar. Tabi-tabi yata. Paano natin nasabi? Ang pinagkaiba lang ngayon ng bahay ng Muslim, bahay ng Maranao, bahay ng Maguindanao, bahay ng Tausug, bahay ng Arabo, bahay ng kahit anong nasyon. Muslim at kafir, wala lang naihahain na baboy sa ating mga mesa. The rest, pare-pareho tayo dyan. Walang nagtataalim, walang naggagabay, walang hindi na pag-uusapan ng din. Nanonood ng TV 24 hours, wala tayong pakialam kung dumating na ba yung anak natin o wala. Ang importante, kasi ngayon ang nangyari, ang alam lang natin na responsibilidad natin sa ating mga pamilya ay pakainin sila. Kahit na anong way, basta nakain mo lang sila, napakaran mo lang sila, yun lang ang inintindi natin na responsibility natin. Kamakailan lang, nakatalang 3 araw, 2 araw yung nangyari sa Zamboanga. Ateneo de Zamboanga, isang prestigyosong eskwelahan, exclusive school. Ano ang nangyari? Dumating yung bata at pinagpapatay niya yung mga kaklase niya. At sa huli, pinatay rin ang kanyang sarili. Ang dami-dami ngayong lumalabas sa news. Paano ba natin to masusolve ang ganitong problema? Keso ganito, keso ganon. Lahat ng mga expert nagsilabasan na ngayon na ganito. Ngunit tandaan mo mga kapatid, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung matagal na niya sa ating itinuro ito, kapag tayo pabayaan natin ang mga kabataan, hindi natin lagyan ng environment ng agawa, ng din ang ating bahay, lalaking mga malayuyang kay Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahima rabbih. At napakakunti lang ang mga taong makakaligtas dyan. Buhayin natin ang environment ng agama, ang environment ng din sa ating mga pamilya, sa ating bahay. At insyaallah, makikita mo na magbabago ang lifestyle ng ating henerasyon, mga bagong henerasyon. Kapag tayo pinabayaan natin sila sa ating sitwasyon ngayon, na kahit minsan hindi natin sa kanila nasabi na iutos na magsambayang tawag, masama yung magsinungaling, huwag kang mangguli, huwag kang mangalimusta ng kapwa mo. Kapag pinabayaan natin ang mga bagay na yan at
sa mga anak natin ay ang nasa internet na sinasabi nila na kaya na-brainwash ang bata na yan, kaya niya nagawa yung ginawa niya, ay dahil doon sa mga chat group na pinapasukan niya sa mga games. So kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan tayong humingi ng napakaraming dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sitwasyon natin ngayon ay hindi na ito simpleng sitwasyon. Humantong na po tayo sa panahon na kung saan yung musmus na bata, kaya na niyang pumatay at kaya na niyang patayin ang kanyang sarili. At hindi lang yun, ipinapalangandakan pa niya sa buong mundo. Wa iyadu billah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين. اللهم رب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.